Mga kaastig, ang pelikulang ating mapapanood ay ang Headshot. Enjoy watching! Ang pelikula ay nagsisimula sa isang madilim na bilangguan, kung saan isang mataas na opisyal ng pulis, kasama ang kanyang mga bodyguard, ay bumisita sa isang kilalang kriminal na si Lee, isang walang awang mamamatay tao. Ipinakita sa kanya ang mga larawan ng mga kabataang kanyang pinatay, at sinabi ng opisyal na malapit na ang kanyang katapusan. Sinabi rin niya na makakamit na ng mga biktima ang hustisya para sa mga kabataang pinaslang niya. Sa gitna ng tensyon, isang preso na abala sa paglilinis ang kumuha ng kutsilyo mula sa kanyang timba at sinaksak ang isang gwardya sa leeg. Pagkatapos, agad niyang kinuha ang baril ng gwardya at binaril ito pati na rin ang iba pang mga kasamahan nito, na nagdulot ng palitan ng putok sa pagitan ng bilanggo at mga bantay. Sa gitna ng kaguluhan, nagkaroon ng pagkakataon si Lee na hawakan ng opisyal sa kanyang damit. Kinuha ng lalaki ang kanyang baril at sinubukang barilin si Lee sa isang maliit na butas ng pinto. Ngunit naaga ni Lee ang baril ng opisyal at iniuntog ito sa pintuan ng selda hanggang sa mawalan nito ng malay. Pagkatapos, binaril ni Lee ang lock ng kanyang selda at tuluyan na siyang nakalabas. Sa kanyang paglabas, hinamon niya ang opisyal sa isang laban. Sa kabila ng kanyang mga natamong sugat, hindi nakalaban ang opisyal at tuluyan na siyang pinatay ni Lee. Pagkatapos, pinalaya niya ang iba pang mga bilanggo at inutusan silang kunin ang mga armas ng mga namatay na gwardya upang maghanda para sa kanilang pagtakas. Sa kanilang paglabas, hindi nila inaasahan na may mga gwardya na nakaabang sa kanila, kaya't sumiklab ang isang labanan, kung saan nagkaroon ng sabayang tutukan mula sa magkabilang panig. Sa huli, nakatakas si Lee dahil sa kanyang matalinong estratehiya. Pagkalipas ng 2 buwan, si Dr. Eileen ay ginagamot ang isang misteryosong lalaki sa isang maliit na ospital sa isang liblib na isla. Hindi pa alam ang pagkakakilanlan ng lalaki, at nang siya ay magising nahulog siya sa kama, wala siyang alaala kung paano siya nasugatan o kahit man ang kanyang pangalan. Nang tanungin siya tungkol sa kanyang pangalan, kinuha niya ang pangalang Ismael mula sa isang aklat na binabasa ni Eileen. Habang tinitingnan ni Ismael ang kanyang refleksyon sa salamin, nagkaroon siya ng mga flashback kung saan nakita niyang may isang babae na bumaril sa kanya. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Ismael at mas marami siyang oras na ginugol kasama si Eileen. Ipinahayag ni Eileen na siya ay natagpuan sa dalampasigan ng isang residente. Ang kwento ay lumipat sa isang boss ng gang na nagngangalang Anto at ang kanyang sidekick na si Bondi, na nag-aabang ng pagkakataon para sa isang transaksyon ng kanilang negosyo. Galit na galit si Anto sa pagkaantala, ngunit pinakiusapan siya ni Bondi na maghintay. Ilang sandali pa ang lumipas, dumating si Lee at sinabi kay Anto na hindi na siya interesado sa pakikipagtrabaho sa kanya dahil sa mababang kalidad ng mga baril na ibinente niya. Samantala, sa labas, nagaganap ang isang labanan sa pagitan ng mga tauhan ng rival gang. Madaling tinatalo ng tauhan ni Lee na si Bessie ang mga tauhan ni Anto, kasama ang isa pang tauhan ni Lee na nagngangalang Rika ang nakikipaglaban at isa-isang inuubos at pinapabagsak ang kanilang mga kalaban. Bumalik ang eksena sa loob, dahil hindi nagustuhan ang mga sinasabi ni Lee tungkol sa kanyang mga kargamento, naglabas si Anto ng baril upang patayin si Lee, ngunit nagawa ni Lee na saksakin siya gamit ang chopsticks. Pagkatapos, kinuha ni Lee ang baril ni Anto at pinatay siya kasama ang tauhan ng kanyang kalaban na gang. Bago pa man patayin si Bondi, sinabi nito kay Lee na mayroon siyang sasabihing importanteng bagay. Sinabi niyang may isang tauhan na pinapatay si Lee ang nakaligtas. Ito ay si Ismael. Pagkasabi niya nito, binaril siya ni Lee sa tainga at sinabihan siyang pumunta sa ospital para imbestigahan si Ismael. Pumunta si Bondi sa ospital at nag-umpisang magtanong tungkol kay Ismael. Sa kanyang pagtatanong hindi agad siya nasagot ng nakausap niyang nurse kaya nagalit siya dito. Kaya pumunta ang isang gwardya ng ospital upang kausapin siya sa kanyang ginagawa sa nurse. Ngunit sinampal siya ni Bondi na nagpatigil sa gwardya. Pagkatapos biglang dumating si Eileen at sinabihan si Bondi na gagamutin ang kanyang tenga. Tinanong siya ni Bondi kung nasaan si Ismael, ngunit ayaw niyang ipaalam ito.
kaya binantaan siya ni Bandy na papatayin kung hindi niya sasabihin. Sa tamang oras dumating si Ismael at hinawakan ang kamay niya. Pagkatapos, kumuha si Bandy ng bote ng gamot at pinalo ito sa ulo ni Ismael, na ikinagulat niya. Tinulak si Bandy ni Ismael sa pader, pagkatapos naglabas si Bandy ng baril, ngunit kinuha lang ni Ismael ang bala ng magazine at itinutok ito sa mukha ng kalaban. Sobrang natakot si Bandy sa mga ginawa ni Ismael kaya mabilis siyang tumakas. Sa gitna ng pangyayari nagtaka si Ismael sa kanyang mga nagawa, ngayon, siya ay nag-iisip kung sino at ano ba talaga siya. Pagkatapos, naglakad sina Eileen at Ismael patungo sa lungsod at iminungkahi ni Eileen na sumama si Ismael sa Jakarta, dahil hindi naligtas ang ospital at may mga pira-piraso ng bala sa loob ng kanyang ulo na maaari nilang alisin sa pamamagitan ng operasyon sa Jakarta. Sinabi ni Ismael na kailangan muna niyang alamin kung sino siya at kung ano ang nangyari sa kanya, at pagkatapos nito ay sasama siya sa kanya. Kinabukasan, sinamahan ni Ismael si Eileen sa sakayan ng bus. Hindi nila alam, pinapanood sila ng mga tauhan ni Lee mula sa loob ng sasakyan habang umaalis ang bus. Nang simulan na nilang sundan ito, iniisip na nasa loob ang kanilang target, hindi nila alam sumakay si Ismael sa isang Mio na minamaneho ng isang matabang tomboy. Sa hindi kalayuan, hinarang ng mga tauhan ni Lee ang bus, isa sa mga tauhan ni Lee ang agad bumaril sa driver, at sumakay sila sa bus para simulan ang paghahanap kay Ismael. Tinawagan ni Eileen si Ismael at ipinaalam sa kanya ang nangyayari. Hindi nagtagal nagsimula ng barilin ng mga kriminal ang lahat ng pasaherong nakasakay sa bus, at tanging si Eileen at isang batang babae lamang ang nakaligtas. Sinubukan ng mga kriminal na patayin ang batang babae, ngunit lumabas si Eileen mula sa kanyang pagkakatago at nagmamakaawa na huwag saktan ang bata. Pagkatapos, tinanong siya kung nasaan si Ismael, kaya sinabi niyang naiwan ito sa bayan. Pagkalipas ng ilang sandali, nakarating si Ismael sa bus sakay ng Mio na hiniram niya sa matabang tomboy at pumasok upang hanapin si Eileen, ngunit hindi niya ito matagpuan. Maya-maya, pumasok ang mga tauhan ni Lee sa bus upang sunugin ang mga katawan upang sirain ang mga ebidensya. Isang kalaban ang bumunot ng machete at sinubukang patayin si Ismael, ngunit sa kanilang labanan nabali ni Ismael ang kanyang braso. Pagkatapos, pumasok ang isa pang kasamaan ng nauna at binuhusan si Ismael ng gasolina. Nang susubukan na niyang sindihan gamit ang lighter, itinulak siya ni Ismael palayo. Sinubukan pa ng isang tauhan ng kalaban na kunin ang lighter, ngunit nahuli siya ni Ismael at tinusok siya sa mata gamit ang mga basyo ng bala. Pagkatapos, pumasok ang isa pang kalaban na may dala-dalang sulo at itinapon ito sa sahig, kaya binasag ni Ismael ang salamin sa likod ng bus at doon tumalon palabas. Kailangan niyang labanan ang isa pang kamote na sinubukan siyang itulak pabalik sa bus. Natalo niya ito at pinatay ang isa pa. Maya-maya, dumating ang mga pulis at hinampa siya sa ulo. Dahilan upang mawalan siya ng malay, bago pa man ang nangyaring labanan, kinuha ng mga tauhan ni Lee si Eileen at ang batang babae at dinala sila sa kanilang hideout upang gawing hostage. Si Bandy ay nagsimula ng magyabang tungkol sa kanyang mga nalalaman, ngunit nainis ang mga tauhan ni Lee kaya pinatay siya ng mga ito. Sa kabilang eksena, nagising si Ismael sa isang interrogation room. Pinaghihinalaan siya na siya ang pumatay sa lahat ng pasahero ng bus, ngunit sinabi niyang hinahanap lamang niya si Eileen. Sinabi ng isang opisyal ng Interpol na ang mga kabataan ay kinidnap ng network ni Lee at pinalaki upang maging mga smugglers at kriminal. Sa katunayan, si Ismael ay isa sa mga batang ito. Ipinahayag ng opisyal na nahuli nila si Lee nang wala itong armas o bodyguard, ngunit hindi nagtagal nakatakas din ito. Pagkatapos, ipinakita ng opisyal ang larawan kung saan magkasama sina Lee at Ismael sa isang restaurant. Ito ang dahilan kaya siya pinapapatay ni Lee dahil pinili niyang tumiwalag sa grupo, ngunit sinabi ni Ismael na wala siyang naaalala. Sa gitna ng interogasyon, biglang namatay ang ilaw. Tumayo ang opisyal upang tignan kung ano ang nangyari, ngunit pinatay siya gamit ang isang machete mula sa bintana ng isa sa mga tauhan ni Lee. Pumasok ang mga mamamatay tao sa istasyon ng pulisya upang patayin si Ismael. Isa sa mga ito ang may dalang machete ang pumasok at sinubukang patayin si Ismael, ngunit linabanan niya ito gamit ang mesa. Pagkatapos, tinulak niya ang kalaban sa mesa at pinaghahampas ang kanyang ulo sa sarili niyang machete na nakabaon sa mesa.
Hindi nagtagal, biglang may naghagis ng granada sa himpilan ng pulisya, buti na lang ay mabilis nakapagtago si Ismael sa likod ng mesa. Matapos ang pagsabog, pumasok ang mga mamamatay tao upang tingnan kung patay na si Ismael. Ngunit lumabas siya mula sa likod nila at pinatay sila gamit ang baril. Sa kalaunan, sinubukan ni Ismael na tumakas ngunit nakasalubong niya ang mga tauhan ni Lee na nag-aabang sa labas at sinimulang barilin siya. Kailangan niyang magtago habang naghiwa-hiwalay naman ang mga tauhan ni Lee upang hanapin siya. Sinorpresa niya ang isa sa kanila mula sa likuran at nakipaglaban siya. Pagkatapos, nagtago siya sa ilalim ng mesa habang ang mga kalaban ay nag-umpisang paulanan siya ng mga bala. Hanggang sa sinunggaban siya ng isa sa kanila at pinabagsak niya ito pagkatapos ng mahigpit at mahabang labanan ng hand-to-hand combat. Matapos ang laban, nag-flashback kay Ismael ang mga mukha ng kanyang nakalaban, lumalabas na ito pala ay kanyang mga kasamahan sa gang ni Lee at sila ay kanyang naging mga kaibigan. Sa kabilang banda, binisita ni Lee si Aileen at tinawagan niya ang isa sa kanyang mga tauhan upang tanungin kung napatay na ba nila si Ismael. Ngunit nagulat siya nang si Ismael ang sumagot sa telepono at sinabing buhay pa siya. Pagkatapos, hinawakan ni Lee si Aileen sa leeg. Hindi niya alam na may hawak ito at sinaksak siya gamit ang gunting, na nagbigay ng matinding galit para kay Lee. Habang papunta si Ismael sa hideout ni Lee upang kuhanin si Aileen, nagkaroon siya ng mga flashback noong nag-day training pa siya kasama ang iba pang mga tauhan ni Lee. Pagdating ni Ismael sa isang gubat habang naglalakad malapit sa balon, nakita niya si Bessie. Sa kanilang pag-uusap nalaman niyang si Bessie at Rika at siya ay magkakasamang nagsasanay nang sila ay mga bata pa. Iniensayo sila ni Lee sa pamamagitan ng paglalagay sa kanila sa balon ng ilang araw. Pagkatapos ay tatapunan sila ng pagkain at dahil sa gutom, magpapatayan ang mga bata para sa pagkain. Pinilit ni Ismael na kumbinsihin si Bessie na huwag sundin ang pinapagawa ni Lee, ngunit tumanggi si Bessie dahil sa kanyang katapatan sa kanilang master. Naglaban ang dalawa, pinapakita nila ang husay ng bawat isa sa kanilang pakikipaglaban. At sa huli, si Ismael ang nagtagumpay, gamit ang sariling stick ni Bessie dinepensahan niya ang isang malakas na hampas nito ng stick na tumama sa ulo ng kanyang kaibigan. Pagkatapos, nang maramdaman niya ang sakit na pagtanto ni Bessie na malapit na siyang mamatay. Naglakad siya sa dalampasigan at namatay habang si Ismael naman ay malungkot na tinitignan ang tanawin. Habang naglalakad siya sa tabing dagat, biglang lumitaw si Rika sa kanyang likuran at sinimulan siyang paputukan ng baril. Kaya walang nagawa si Ismael kundi ang magtago. Nang makita ni Rika ang bangkay ni Bessie, lalo siyang nagalit at hinabol niya si Ismael para patayin. Nang maabutan niya ito, binato siya ni Ismael ng buhangin sa mukha at inagaw ang kanyang baril. Habang nakatutok ang baril kay Rika, biglang naalala nitong siya ang bumaril sa kanya at naglagay sa kanya sa coma. Kaya inutusan niya si Rika na dalhin siya kay Lee, ngunit tumanggi siya at hinamon siya sa isang labanan. Sa kabila ng maraming sugat, nang ibabaw pa rin ang husay sa pakikipaglaban ni Ismael. Pagkatapos, hiningi niya kay Rika na huminto dahil ayaw na niyang pumatay. Sa kanyang pagkagambala, nilabas ni Rika ang nakatago niyang baril, ngunit hindi na siya binaril ni Rika at pinaputok na lang ang kanyang baril malayo sa kaibigan. Sa takot ni Ismael ay inakala niyang babarilin uli siya ni Rika, kaya hindi niya sinasadyang naihagis ang kutsilyo sa kanyang kaibigan na nagdulot ng kamatayan nito. Pagkatapos ng pakikipaglaban sa kanyang mga kaibigan, tinawagan niya si Lee at sinabi niya na naaalala na niya ang lahat. Sunod na natuklasan ni Ismael ang pinagtataguan ni Lee. Samantala, isang tauhan ni Lee ang umatake kay Aileen at gusto siyang gahasahin sa kanilang taguan. Sa tamang oras, pinigilan siya ng batang babae sa pamamagitan ng pagpalo ng plato sa ulo nito at pinagsasaksak siya ng mga piraso ng nasirang plato. Pagkatapos, kinuha ni Aileen ang isang rifle at tuluyang pinatay niya ang manyakes na kamote. Pagkaraan, lumabas sila sa hallway at pinaputukan niya ang lahat ng kanyang nakakasalubong na kalaban habang tumatakbo sila upang tumakas. Sa gitna ng intense na mga pangyayari, hinabol sila ng iba pang mga tauhan ni Lee para patayin. Sa kabutihang palad, dumating si Ismael at pinatay ang mga ito. Nakita siya ni Aileen at inaway siya sa simula dahil sa pagkakasangkot nila sa gulo ng nakaraan ni Ismael. Sa huli, nakumbinsi niya si Aileen na hindi na siya ang taong tulad ng dati at nagyakapan sila. Pagkatapos dumating si Lee na galit dahil nalaman niyang pinatay ni Ismael sina Bessie at Rika,
na tinuturing niyang pinaka-paboritong mga alagad. At nagsimula ang isang mahigpit at malupit na labanan sa pagitan ng master at ng kanyang estudyante. Sa una makikitang may advantage si Lee dahil sa kanyang lakas at malawak na karanasan. Paulit-ulit na pinagsusuntok ni Lee ang ulo ni Ismael, na nagpahina at nagpahilo sa kanya. Sa paglipas pa ng mahaba at matindi nilang labanan nakuha ni Ismael ang bentahe at nabugbog niya si Lee, kaya wala nang magawa ito kundi ang tumakas. Ang labanan nila ay nagpatuloy sa gubat at nagwakas sa pagbato ni Ismael kay Lee sa isang matulis na sanga ng puno. Pagkatapos, gumawa si Lee ng huling pinagbabawal na teknik upang patayin si Ismael sa pamamagitan ng paghila sa kanya upang magkasama silang mamatay sa puno. Ngunit nailigtas siya ni Eileen sa pamamagitan ng paghila sa kanya at tuluyan ang sumuko si Lee sa kanyang mga natamong mga sugat at namatay. Paglipas ng ilang araw, makikita si Eileen na nagpapagaling sa ospital habang si Ismael ay nakaratay sa isang kama na puno ng bandage sa kanyang mga sugat. Gayunpaman, nagising siya na kasama si Eileen sa kanyang tabi na nakangiting nakatingin sa kanya. Mga kastig, kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong humingi ng like? Paki-follow and subscribe na rin para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!